Sa nakakabighaning mundo ng Jujutsu Kaisen, kung saan ang cursed energy ang bumubuo sa kapalaran ng mga karakter, si standout si Suguro Geto sa kanyang malakas at natatanging abilidad, ang Cursed Manipulation. Dati siyang special grade sorcerer. Yung pagbabago ni Geto mula respetadong sorcerer papunta sa pagiging cursed user ay kasing interesting at kasing dark. Yung innate technique niya na nagbibigay daan sa kanya na mag-ipon at gumamit ng iba't ibang curses ay nagdagdag sa kanyang arsenal ng combat strategies. Pero bago pa ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa Jujutsu Kaisen, grabe ang cursed spirit manipulation technique ni Suguro Geto. Ibang-iba ito na nag-highlight sa complex at darker side ng cursed energy manipulation. Itong skill niya ay sobrang set apart kay Geto kasi binibigyan siya ng kapangyarihan na makontrol at gamitin yung mga curses na natalo niya. Ang mechanics ng technique na ito ay parehas na komplikado at super fascinating. Talagang ipinapakita yung husay ni Geto bilang isang cursed user. Ang core ng cursed spirit manipulation ay tungkol sa pag-capture at pag-control ng mga curses. Kapag may curse na natalo si Geto, ma-absorb niya ito sa katawan niya para nag-iipon siya ng iba't ibang kapangyarihan na may kanya-kanyang unique na kakayahan. Parang nagbi-build up siya ng isang malaking power reservoir. Hindi lang ito basta nakatago, nagiging parang extension ng will ni Geto yung mga curses na ito. Sumusunod sa kanya at kumikilos bilang proxies niya sa labanan. Dahil kaya niyang gamitin ng sabay-sabay ang iba't ibang curses, nagbibigay ito sa kanyang level ng tactical flexibility na bihira kahit sa pinakamahusay na sorcerer. Pero may limitations at conditions din ang technique na ito. Si Geto kaya lang niyang kontrolin yung mga curses na personally niyang natalo. Ibig sabihin, hindi niya ma-absorb o mamamanipulate yung mga curses na mas malakas sa kanya. Dagdag pa dito, yung pag-maintain ng control sa dami ng curses ay nangangailangan ng malaking amount ng cursed energy at concentration. Mas malakas yung curse, mas malaki yung strain kay Geto. Dahil dito, kailangan niya ng maingat na balance sa dami at lakas ng mga curses na kinokontrol niya. Plus, hindi lang basta physical o energy-based yung cursed manipulation. May psychological aspect din ito. Yung proseso ng pagtalo at pag-absorb ng mga curses ay nangangailangan ng malalim na pag-intindi sa cursed spirits, sa kanilang nature at mga weaknesses. Yung kakayahan ni Geto na gawin ito ay nagpapakita ng kanyang profound knowledge sa cursed energy at kung paano ito lumalabas. Ipinapakita rin ito yung mas madilim na bahagi ng kanyang karakter, yung pagiging bukas niya sa paggamit ng malevolent nature ng mga curses na malayo sa typical na approach ng sorcerers na i-exorcise o i-destroy. Ang cursed spirit manipulation ni Geto ay nagbibigay sa kanya ng sandamakmak na strategic advantages sa mga labanan na nagpapakita ng kanyang versatility at pagiging isa sa pinakamalakas na kalaban sa Jujutsu Kaisen. Yung kakayahan ng technique na to na gamitin ng iba't ibang klase ng curses ay nagbibigay kay Geto ng kakayahang umangkop sa halos kahit anong combat situation. Ipinapakita ang kanyang tactical genius at foresight. Isa sa mga pangunahing advantage niya ay yung sobrang versatility ng kanyang combat options. Bawat curse na kontrolado ni Geto ay may kanya-kanyang unique abilities. Mula sa elemental attacks hanggang sa spatial manipulation. Yung diversity na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na i-tailor ang kanyang strategy depende sa kailangan ng bawat laban. Sa isang senaryo, baka gumamit siya ng curse na may fire-based abilities laban sa kalaban na may weakness sa init. Sa iba naman, curse na may illusionary powers ang gagamitin niya para magdulot ng confusion. Yung kakayahan niyang magpalit ng tactics agad-agad ay ginagawa siyang unpredictable at nakakatakot na kalaban. Bukod pa dyan, malaki rin ang psychological impact ng technique ni Geto sa kanyang mga kalaban. Yung makita na isang sorcerer lang ang nagkokontrol ng isang army ng curses ay nakaka-intimidate na kadalasan nagpapahina ng loob o nagpapasobra sa aggressiveness ng mga kalaban niya. Sinasamantala ni Geto yung mga psychological effects na ito. Minamanipulate niya yung emotions ng mga kalaban para magkaroon ng butas sa kanilang depensa. Isa pang strategic advantage ni Geto ay yung conservation ng kanyang sariling cursed energy.
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga curses na kontrolado niya, nababawasan niya yung paggamit niya sa kanyang personal energy reserves. Importante yung efficient na paggamit ng energy, lalo na sa matagalang labanan, kasi pinapanatili niyang matatag ang kanyang lakas at tibay, habang yung mga kalaban niya posibleng magsimula ng humina. Kasama rin sa technique ni Geto yung strategic control sa battlefield. Pwedeng gamitin ni Geto yung mga curses niya para gumawa ng barriers, controlling yung terrain o kahit pa mag-launch ng coordinated attacks mula sa iba't ibang angles. Dahil sa level ng control na ito, madalas mapilitan yung mga kalaban niya na mag-adapt ng defensive positions na nagbibigay daan kay Geto na i-dictate yung pace at flow ng labanan. Ang curse spirit manipulation ni Suguru Geto sa Jujutsu Kaisen ay talagang iba kumpara sa ibang curse techniques, lalo na kung ikukumpara sa mga mas common abilities tulad ng paggawa ng Shikigami o elemental manipulation. Ang pagkukumpara na ito hindi lang nag-highlight sa uniqueness ng technique ni Geto, kundi pinibigyan din ang strategic depth at versatility nito. Yung pag-conjure ng Shikigami na ginagamit ng ilang karakter sa series ay tungkol sa paggawa at pagkontrol ng spirit-like entities. Kahit na parang katulad ito sa technique ni Geto sa aspeto ng pagkontrol sa external entities, ibang-iba talaga yung Shikigami conjuring. Kadalasan, yung mga Shikigami ay extension ng sariling curse energy ng sorcerer, nangangailangan ng patuloy na energy input at concentration. Sa kabilang banda, yung curse spirit manipulation ni Geto ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga independent curse spirits na dati niyang natalo at na-absorb. Ibig sabihin, pag na-absorb niya ang mga curses na ito, pwede niya silang isamon at kontrolin ng mas kakaunti ang energy na kinakailangan, na nagbibigay naman kay Geto ng mas sustainable option sa matagalang labanan. Yung elemental manipulation ay isang pangkaraniwang technique. Pinapayagan yung mga sorcerers na gamitin at manipulahin ng mga elemento tulad ng apoy, tubig o lupa. Kahit malakas at versatile ang mga elemental techniques na ito, kadalasan nakatuon sa direct offense o defense abilities. Pero yung technique ni Geto ay mas maraming ino-offer na strategic options. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga curses na may iba't ibang abilidad, hindi lang ito limited sa elemental powers. Kayang umangkop ni Geto sa mas maraming klase ng combat scenarios. Ang technique niya ay nagbibigay ng kombinasyon ng offensive, defensive at kahit na environmental control capabilities na ginagawa ito mas dynamic at hindi predictable. Plus, mas malalim na kaalaman at pag-handle sa curse spirits ang kailangan sa curse spirit manipulation. Mas intense kaysa sa paggawa ng Shikigami o pag-manipulate ng elements. Yung style ni Geto, hindi lang ito tungkol sa pagkontrol ng curses. Kailangan din niyang maintindihan yung unique na katangian ng bawat curse at papaano niya ito maayos na maisasama sa kanyang strategy sa labanan. Sa Jujutsu Kaisen, yung curse spirit manipulation ni Suguru Geto ay parang epitome ng power, strategy at psychological warfare sa mundo ng cursed energy. Hindi lang ito nag-highlight kay Geto bilang matinding antagonist, pero nagdagdag din ng complexity sa narrative. Sa paggamit niya ng iba't ibang curses na may unique abilities, ipinapakita ni Geto yung galing ng curse techniques kapag ginagamit na may strategy at adaptability. Yung karakter niya at itong unique na ability ay sobrang laki ng impact sa series. Ipinapakita ang lalim at iba't ibang diskarte sa labanan sa loob ng nakakaakit na mundo ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.